Reyna ng Sausaw. Ding nagduda sa desisyon ng korte na makapagpiyansa si De Lima. Tanong ng isang senador, ibig sabihin ba niyan mahina ang kaso? Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Marami raw natuwa at maraming naasar sa paglaya ni De Lima. O kayo nga, sige, gusto ko marinig ha. At pati na rin yung mga manunood ng replay. Gusto kong marinig ang inyong side, ang inyong take sa paglaya ni De Lima. Kayo ba ay natuwa o naasar? Sige, pakilagay natin dyan ha. Natuwa or naasar? O, eto na. Ang Reyna ng Sausaw. Isa si Senator Risa Ontiveros sa mga nagbunyi sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Senator Laila De Lima. Sobrang laking vindication ito para kay Sen. Leila at para sa buong oposisyon. May napansin kayo? Senator, parang hindi ka nagbabasa. Wala ka bang papel? O, kaya lang, baka mayroong binabasa yan dito. No? Hindi lang natin alam. Pero totoo ba yan? Galing sa puso? Pero alam nyo, kung ito ay hindi talaga nagbabasa, tingnan nyo po, iba yung galing sa puso niya, yung sinasabi niya, di ba? Iba eh. Nasa puso niya kasi yung pagsawsaw. Tuwan-tuwa siya, ngiting-ngiti. Sige, Senator, palapad ka pa ng papel para ikaw na ang patakbuhin ng mga kaalyado mong dilaw sa susunod na presidential election. Talagang itong si Ontiveros, no? Active na active. Oh, choose me. Choose me. Ako na ang susunod kay Lenny na matatalo. Sige, epal pa. Epal, no? Ay, ang daming naaasar, sa mga komento na asar, Si Sen. Leila na miyembro ng oposisyon na sumalo ng pinakamalalakas na dagok mula sa Administrasyong Duterte. Si Sen. Leila na... Anong nagawa niya? Dumanggap ng akusasyon sa Administrasyong Duterte? Pero ba siya talagang nagawa? Si Sen. Leila na nag-labor sa... Edita Madlang Bayan, maraming salamat. Sabi niya, new subscriber. Hello po, Sir Oli. Shout out sa iyo, Edita Madlang Bayan. Sa ilalim ng tatlong walang kakwenta-kwentang kaso. Wala bang kwentang kaso yung drugs? Hindi, matanong kita, Senator Ontiveros. Matanong ko na rin si De Lima. Siya ba willing magpa-drug test? Tanong lang naman. Kasi sabi niyo walang kakwenta-kwenta eh. Kayo po ba naniniwala na hindi nagdroga si De Lima? Nagtatanong lang. Ako hindi ko rin alam. Ba't hindi niyo ipa-drug test? Kasi droga po yung usapan dito eh. Droga, hindi driver. Droga. Ito na bang kasi, ba't driver sila? Anong driver? Ba't nasali yung driver? Droga. Droga yung, ano ba yung kaso ng driver? May kaso ba sa driver? Wala. Kayo, ang gulo-gulo nyo droga. Hindi, yun ang sinasabi. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Okay? Ang mag-uusga niyan, korte. Okay? So, pero, kung kayo talaga ay naniniwala na siya ay talagang walang bahid ng droga, bakit hindi magpa-drug test? At kailangang hintayin na isa-isang mag-recant yung mga di umanong saksi laban sa kanya. Ayan, yan ang pinagmamalaki niya na antayin pang isa-isa mag-recant yung mga saksi laban sa kanya. Ganito po yan. Paliwanag ko po sa inyo, ha? Mahirap po kasi maging witness. Mahirap. Sa katunayan, delikado ang buhay mo kapag ikaw ay witness. Ay intindihan? So, pagka naging witness ka, tapos nagpalit ng administrasyon
at yung kasulukuyang administrasyon hindi trinabaho ang safety mo sa pakanan ng pamilya mo at sa kapakanan ng iyong buhay, magre-recant ka talaga. Naiintindihan? It's not because hindi sila naniniwalang guilty si De Lima. It's because they are concerned about their safety. Imposible po, Sen Ontiveros, hindi mo alam yan. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Dati, syempre, may protection sila ng administrasyon. Nagtrabaho yung DOJ before. Nagtrabaho yung SOJ. Nagtrabaho sila. Poprotektahan namin kayo basta sabihin nyo ang totoo. Ngayon, pag walang protection, kahit sa kanino, wag po tayo magsinungaling. Babawiin mo lahat yung sinabi mo eh. As long as sabihin nila, o sige, bawiin nyo yan, protected kayo. Kasi nagpalit ng administrasyon. Obvious ba? Pagkapalit ng administrasyon, naging iba ang kwento. Iba po ito sa kaso ni Tebes. Kasi yung kay Tebes, yung mga bumaliktad sila against sa nakaupo. Naintindihan ninyo? So mas delikado yung ginawa ng mga bumaliktad in favor of Tebes. Kasi sumalungat sila sa nakaupo. Ngayon hindi po. Hindi ganun ang sitwasyon. Natural. Babaliktad yung mga yan. Takot eh. Hindi po tayo, wag po tayo magtapang-tapangan. Yan ang talagang nangyari dyan. Siyempre, may mga pamilya din yan. Oh. Sabi, kahit ako eh. Siyempre, di ba? Pag pamilya na iba na iusapan. I mean, kahit grade 2 naiintindihan yan, Ontiveros, ano ka ba naman? Ni Ontiveros, biktima si De Lima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gusto lamang daw manakot sa mga taong kakalaban sa kanya. Sabi pa biktima. So, hindi kayo naniniwalang meron talagang droga sa loob? Again, hindi sa akin ang paghuhusga. Ang tanong ko lang sa inyo, mga senador, anong paniwala ninyo? Talaga? You can honestly say, buo ang inyong loob, malinis ang inyong puso, na walang naging lutuan ng droga sa loob? Hindi nga. ni Ontiveros, tama lang na hinayaan ng Marcos administration na makalaya na ang dating senadora dahil matagal na rin daw naging biktima ng kawalan ng hustisya si De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, nirerespeto naman daw ang naging desisyon ng korte. Pero tanong niya, lumalabas raw ba na mahina ang kaso kay De Lima? Paano daw nangyari ito kung malakas naman ang kaso noong nakaraang administrasyon? I respect. Paano? Nag-atrasan ng mga ano eh. O, bakit nag-atrasan? Yung pinaliwanag ko kanina. Hindi trinabaho ang safety nitong mga ito. Matatakot ka. Court decisions, as I always also observe, separation of powers. So, respetuhin natin kung anong decision ng korte. He is worthy to be bailed, to be granted bail. Talagang billable yung kaso niya. Dapat noon pa binigay the bail yan, di ba? As I've said, I observe separation of powers. At dahil dating Bucor Chief din si Bato, natanong siya kung may natanggap siyang impormasyon kung totoong may kinalaman si De Lima sa kalakaran ng droga sa loob ng bilibid. I receive positive answers. At marami naman nagko-confirm din doon sa kanila. Baka ngayon kung tanungin ko ulit yun, baka magbaligtad din, mag-recant din. Para naman sa isa pang dating kasamahan ni De Lima sa Senado na si Senator Grace Poe, sinabing matagal na panahon na ang 7 taong pagkakakulong. Mayaman man daw o mahirap, hindi tama na magtagal sa kulungan ng isang tao dahil lang sa mabagal na Yan ang problema. Mabagal ang proseso. So dapat madesisyonan na yan kasi piyansa lang yan eh. Okay? Ang ginawa po kay De Lima, hindi naman siya napawalang sala. Pinayagan lang siya magpiyansa. So ang punto rito ni Senator Grace Poe, yung matagal na siyang nakakulong na wala pa namang desisyon. So dahil sa mabagal ang proseso,
habang nililitis, nakakulong. No? Yan po, hindi lang po ito kay De Lima, ha? To be fair din naman. Para sa akin, mahirap talaga na ikaw ay nakakulong ng habang nililitis kasi paano kung napagbintangan nga lang? Paano kung hindi naman totoo? No? Hindi ko po sinasabi, ha? Okay, ako naniniwala, in my opinion, may problema talaga si De Lima dun sa loob. Sa pagtungkol dyan sa pinagbabawal na coke na lutuan sa loob. Yan ang aking opinion. Okay? Pero hindi ako ang para magdesisyon yung korte. Kaya lang, sa kabuuan, medyo may problema talaga ang proseso natin. Kasi nga, nakakulong ka habang nililitis. Ang sa akin, sana desisyonan agad. Hindi lang po yung kaso ni De Lima, maraming kaso nang sa ganon, yung mga hindi naman talaga guilty ay makalaya na. Mahirap pong makulong sa hindi mo ginawang kasalanan. But again, hindi ibig sabihin si De Lima naniniwala ako walang ginawang kasalanan. I believe in the contrary. Ha? Doon ako sa kabilang side. Ibang paniwala ako dyan. Pinupunto ko lang pangkalahatan. May problema po talaga ang proseso ng ating hustisya sa bansang Pilipinas. Nakakaawa din yung iba. Yung iba, hindi si De Lima, ha? Liwanagin ko po. Yung iba, hindi si De Lima. Binanggit ko lang yan kasi nang sana maayos naman ang proseso ng bansang Pilipinas. Dahil talagang napakahirap. Pero palagay ko, sa dami na rin ng tao sa Pilipinas eh. Kasi wala na rin talagang kulang na rin ang ating hukuman sa dami ng kaso. So ang daming pinoproseso. Pero tingnan nyo po itong isang banda. Okay? Hindi pa naman siya napawalang sala. Bail lang naman. Ngayon, eto ang take ko dyan. Posible na ginagamit ang sitwasyon ni De Lima para maging kasama ang mga dilawan. Kaya bail lang. Kasi pagka dinesisyonan na yan, napawalang sala na yan, wala na silang habol. Naintindihan? Pero kung bail lang yan, ibig sabihin, temporary yan. So, hikayatin ninyo ang mga supporters ninyo, ang mga dilawan, to support yung agenda ng mga ibang nakaupo ngayon. Naintindihan? So, parang, sige, pakawalan yan, payagang mag-bail on the condition that you will be on our side. Tama? Posible po yan. Yan po yung twist. Kaya nga may papaliwanag ako sa inyo mamaya pang twist. Posible, nagkakaroon na ng partnership for convenience. Ha? Ano parang pakinabangan. Okay? Kaya hindi muna nila tinodo na mapawalang sala. Para tuloy-tuloy itong mga dilawan makisawsaw, makisama, at pumanig sa mga nakaupo ngayon. Sa madaling salita, mawawala yung talagang oposisyon. Magbibigayan. Yun po ang mahirap. Yan po yung sinasabi nating twist. Meron pa pong kadugtong yan. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Proseso ng batas. Nagbabalita mula sa frontline. Yan yung isang side. Ayan, nagulat.
Sabi, asa na yung script? Nagulat si Ontiveros, hindi sanay. Asan yung script? Diba? Ito tatandaan po natin, ha? Ulitin ko. Iba ang nababasa nyo, iba ang nababalitaan nyo, iba ang sayawan ng politika. Ito sa mga DDS. Let's be honest. May naka-expect ba sa inyo na si Sara, na sigurado na magiging presidente, biglang nag-vice? At kay Marcos pa? Nabasa nyo ba yun? Di ba? Iba ang tulak nun kay Sara. Iba ang nangyari. Yan po yung pinapaliwanag natin. Iba yung nakikita natin sa media. Iba ang galawan ng politika. Kaya nga maraming nagsasabi, ano ba talaga ang nakain ni Sara? Presidente na siya eh. Bakit pa siya napunta? Ayoko namang sabihin, bagamat meron tayong konting kaalaman kung ano talaga dahilan nun, pero sa akin, wag na natin pag-usapan, tapos na yan. Tapos na yon, and sa tingin ko, gising na si Sara. Alam niya na kung saan siya nagkamali.